Ito, 8 minutes pa nga, oh. Oh, uminit ang sagutan ni Amy at Sandro. Ito, maganda to. Hindi ko pa, gusto ko nang itapik sana to, yung sagutan na to eh. Sige, pakinggan natin to si attorney. Bilisan pa natin. Maganda to, sagutan ng Marcos to Marcos. Yan. Kasi di nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kaya yung anak ang nagsalita. Alright. Kalang. Experience luxury. Okay, here we go. Bilisan natin to, mabsat. Ay, nakakuha na pala. So, pag 14 minutes, baka maging kwan na lang yan. 11 minutes minus 3 minutes. Nakapass forward tayo ng konti. Okay, pasok. Attorney Enzo. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ang reaksyon sa ginawa ni Amy ay hindi pag sa kanya, hindi paghanga sa ginawa niya. Yung mga DDS, oo, sabi ni Greco Belica, na kami, saludo kami sa ginawa ni Senadora Amy. Ang hirap ng ginawa niya. O ganun din si Marcoleta. Pagkatapos magsalita ni Amy, dinapik-papik ni Marcoleta. Kumbaga, sila lang yung bumilib sa sila lang yung bumilib sa sinabi ni Amy. Kaya wala sa halip na sa kanya, pakinggan yung kanyang sinabi, tumalab yung kanyang mga sinabi ni Amy. Wala. Mas nasira pa diyan si Amy. Mas nasira pa siya diyan. Sa halip na si PBBM diyan ang masira. Hindi siya pa eh. Yung simpatya ng mga tao, mas pa kay BBM. Kasi tingin nila, grabe naman itong ginawa ng kapatid. 'Di ba? Ngayon, ang isa pang dito, napansin nyo, isa pang dinamay ni Amy, yung pamilya mismo. Hindi na lang si PBBM. Yung mismong first family. Sabi ni Amy, niya sana, kinumbinsin niya na daw si PBBM na mag-asawa na. Pakasalan na si Lisa Araneta. Kasi kung ang iniisip niya daw, baka naman pag nagkaasawa ito, maayos na ang direksyon ng buhay. No? Kumbaga matigil na sa droga. Hindi, ganito yung pagkakasabi niya. Ganito yung pagkakasabi niya. Yan. Sabi niya, kinumbinsi ko si Bongbong na pakasalan si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Yan sabi niya. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga dahil parehas pala silang mag-asawa. Yan yun yung akusasyon ni Amy. Maghapon sila lahat, nagiinuman, gumagamit ng kasama ng asawa at barkada. Ito pa yung malala. Ano diyan? Ang sinasabi niya, pati daw si Sandro. Hanggang daw pati yung kanyang anak, yung anak ni Amy ay inimpluwensya na. O ngayon, si Sandro naglabas ng statement. Ang statement ni Sandro, mahaba rin yung statement ni Sandro Marcos, pero sa baba naka-all caps yung statement ni Sandro Marcos. Naka-all caps, malalaking letra. Nirerespeto niya daw ang kanyang tita. Auntie niya yan eh. Sabi ni Sandro Marcos, nirerespeto niya ang kanyang tita, Ayan. Kaya lang, sabi ni ang matindi doon sa statement ni sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. Ito yung sa ilalim, all caps ito. Pag sinabi mong all caps, ibig sabihin, matindi yun. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Aray. Yun yung yun yung sabi ni hindi daw asal ng isang tunay na kapatid. Marcos laban sa Marcos. Taas ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi na gumagamit ng droga si Pangulong Bongbong Marcos at ang first family. Agad pumalag ang presidential son na si Congressman Sandro Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa nangungunan sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano sabi ni Congressman Sandro at ano naman ang tugon ni Senator Amy? Jiggy, bago ko nga sagutin yan, ilatag muna natin itong mga paratang na binitawan ni Senator Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Pakinggan natin itong bahagi ng kanyang talumpati. Batid ko na nagda-drug siya.
Naalaman ko at ng pamilya, naalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Sinasundok lang pa ang pag-alok ng mag-ina si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Dito sa Buenas, pag ginulan, hindi malas yan. Talagang malulunod ka sa mga boses at JD, bumelta nga no, sa kanyang tiyahin itong si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential son na iginagalang niya ang naging papel ng kanyang tiyahin sa pagtulong niya sa kanyang noong nagsisimula pa siya bilang public servant. Ito ang respeto niya kay Senator Amy, yung dahilan kung bakit masakit sa kanya ang anyay pagtataksil ng senadora. Masakit din daw para kay Congressman Sandro na makitang bumaba ng ganito si Senator Amy at umabot pa sa puntong gumamit na nga ng kasinungalingan para magdulot ng destabilisasyon at isulong yung sarili niyang ambisyong politikal. Dagdag pa nga ni Sandro, yung paulit-ulit na paratang daw ng paggamit ng droga sa First Family ay hindi lang mali kundi mapanganib at irresponsable. Lahat daw nitong sinabi ni Senator Amy ay walang basehan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. At maanghanga ang huling mensahe ni Sandro sa kanyang tiyahing si Amy. Hindi raw ito asal ng isang tunay na kapatid. Pero sinagot agad yan ni Senator Amy. Gusto lang daw paingayin ito ni Congressman Sandro yung usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni PBBM. Hamon nga ni Senator Amy handa siyang magpa-DNA test pero dapat daw magpa-hair follicle test ang First Family. Jiggy. Ay, ang problema dyan, yung tunay na kapatid, pwede mo sanang sabihin, hindi ito asal ng isang kapatid. Di ba? Pwedeng sabihin mong, hindi ito asal ng isang kapatid. Ang problema, linagyan ni Sandro Marcos ng tunay, hindi tunay na kapatid. May laman eh, may laman. Yun yung doon, matindi doon. May laman. Yung ginawa daw ni Amy, ayon kay Sandro Marcos, hindi asal ng isang tunay na kapatid. Pwede mo namang sabihin, hindi ito asal ng isang kapatid. Problema, linagyan niya ng objective na tunay. Tama. Tunay na kapatid. Ay matagal ng issue yan na hindi naman ako doon, nagdi-discuss noon. Pero ang insinuation kasi doon, di ba matagal nang may insinuation na si Amy Marcos ay hindi daw totoong kapatid ni Irene at ni Amy, ay ni Bongbong. O kasi nga, yung mukha ni Amy, hindi magkamukha sa kasi Irene Marcos, kasi Bongbong. Mas magkamukha si Bongbong at saka si Irene. Pero si Amy, iba eh. O tapos nakakantsawan pa yung baba ni Amy, di ba? Ano siya sa kanya, kaya ang tawag sa kanya, babalina eh. Ay ngayon, ang sinasabing ama daw niya ni Amy ay yung dating mayor ng Manila, si Arsenio Lacson. Ay si Arsenio Lacson, mahaba ang baba noon. Tapos, nung mayor ng Manila yan, si Imelda Marcos, yung mother nila, naging sumali sa beauty contest sa Manila. Naging Miss Manila yata yun. Tapos parang na-link dito nga kay Arsenio Lacson, mayor ng Manila. Tapos nung mga panahon na yan, nagka-interest si Ferdinand Marcos Sr. sa kanya. Niligawan yan si Imelda. Yun ang Lacson pala apelyido nito. Kaya pala natataka ako kay Sir Ivan tsaka kay Coach Jared. Ay, may Lacson. Teka lang, sinong Lacson? Ito pala yun. kwento niyan, di ba? Kaya lang, ang pinapalabas ngayon na intriga na si Amy ay hindi anak ni Ferdinand Sr. kundi ni Lacson, Arsenio Lacson. O ngayon, inungkat ngayon ni Sandro Marcos. Sabi ni Sandro Marcos, anong sabi ni Sandro Marcos? Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. O yun, nag-react si Amy ngayon. Nag-react si Amy. Ang reaction ni Amy ganito, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid, isa lamang ang solusyon. Magpapa-DNA test ako, magpa-hair follicle sila. O yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung yan ang ngayon inaabot. Ngayon, si Sandro Marcos ngayon sa si Amy. Siyempre, si Sandro Marcos kasi, pinagtatanggol niya yung kanyang ama. Pangalawa, siyempre, dinawit na siya eh. Sinabihan na siya ni Amy na pati yung anak, nag-addict na rin. O kaya, naglabas ng statement si Sandro Marcos. Yung statement ni Sandro Marcos sa unang bahagi, okay naman. Nire-respeto niya pa rin daw ang kanyang, yung kanyang auntie, tita. O kaya lang, sa bandang huli, naka-all caps pa naman. Naka-all caps ha.
matindi yung statement ni Sandro Marcos sa baba. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Aray. Doon medyo umalma si Amy. Hindi medyo, umalma pala. Kasi hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. O di, sabi ni Amy Marcos, inuungkat mo yung ano, binubuhay mo yung ano na yan, issue na yan ng ano, hindi ako tunay na kapatid. O sige, magpa-DNA test ako, kayo naman magpa-hair follicle test. Kaya lang ang reaksyon ng tao dito, mayroon akong nabasang post, ang reaksyon ng mga mamamayan, itigil nyo na yan, Amy, itigil nyo na yan ano ng pamilya ninyo kasi marami ng problema ang bansa. Shout out Ma'am Becca. Marami ng Marquez. problema ang bansa. Dinadala nyo pa sa mga ganyan. Kaya, hindi, totoo naman yun. Ano? Medyo masyado nang mainit itong issue na to. Legaspi, shout out. Ano yan. Pero, matindi rin kasi yung ano ni, ano no, inungkat ni Sandro Marcos yung ano issue na yun. Yung word kasi talaga doon, attorney. Pero ito, hindi yan asal ng isang tunay na kapatid. Parang ganun sana, tunay na kapatid. So parang sabihin niya, anong gini-implicate dito ni Kong Sandro? Putang baka may alam sila. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. O, yung tinamaan, tumama kay Amy. Tumagos ba? Tumama. Ano yan, na-hit si Amy. Kaya ang reaksyon ni Amy, magpapa-DNA test daw siya. Hindi ba siya, Noel? Hindi ba siya nagwagi sa Miss Manila? Ginawa siyang muse ng Manila. Okay. Kaya yan mga kabunyog. Anyway, ano na tayo? Ano yun na natin to? Pusin na natin tong ano na to. Diniscuss ko lang bakit na so hindi ano no. Ngayon may mga DDS na gustong buhayin yung issue kasi ano nila ang iniisip nila magagalit ang taong bayan diyan. Military magagalit na. Ang problema nanawagan sila ngayon ng ano third day walang nangyari. Walang nangyari. Nagrarally ngayong gabi sila Eric Celis doon sa may EDSA's ride. Sa may Ortigas, wala. Kunti na naman na tao. Kawawa naman itong mga DDS na to. Yung inaasahan nilang pagsabog. Ayan, mintis, pasok. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright. Bunyog, halika na. Oh, yeah. Sige, kay Amy Marcos pa din tayo, ma'am, at mag-last topic tayo kay attorney na naman. Puro attorney tayo. Attorney Claire, attorney Enzo. Punta na tayo kay attorney Rene Bueno. Puro Amy